What's up guys? Ito nga po pala si Suplado Moto, ang inyong lingkod. Magkakape lang tayo tapos nakita natin merong mention sa atin sa TikTok. Alam mo yung pag mataas talaga ang attraction mo sa isang tao, hindi mo nakikita yung mga flaws niya o hindi mo nakikita kung ano yung gusto niya sabihin talaga para sa'yo or kung ano man yung minimin niya sa mga bawat sinasabi niya. Mga ropa, lagi ko sinasabi sa inyo, ang babae, iba yung sinasabi, iba yung minimin niya. Pag sinabi niya hindi siya galit, alam mo na, nagalit siya. Pag sinabi niyang ayaw niya, ibig sabihin gusto niya. Di ba? Most of the fucking time. Kaya kung marami kayo naging alam niyo yung sinasabi ko. Gets? So, itong pag-uusapan natin ngayon is about dun sa lalaki na iniwanan ng girlfriend niya dahil hindi natin alam yung reason pero parang pinopoint out ni dito is gusto kong mas maging magaling ka, gusto kong mas maging better yung boyfriend niya. Na hindi ko alam kung bakit kailangan mong iwanan para maging better ang isang tao. That's very fucking stupid na iiwanan mo ang isang tao dahil you want them to be better. That's bullshit, man. Okay, don't get me wrong, ha? Unless pag ikaw na lang ang umaasa at hindi mo na nakikita yung mga bagay na dapat mong gawin bilang lalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga ropa, hanggat maaari, wala kang dapat tinitingala kundi ang Diyos lamang. Kaya nga dapat masanay tayo na wala tayong ganong pwedeng asahan sa buhay natin kundi ang Diyos lamang. Okay? Sa Kanya kakakapit, sa Kanya mo ibibigay yung mga bigat ng loob mo o yung bigat na nararamdaman mo. Dahil pag binigay mo yan sa isang tao or sa isang lalong-lalo na sa girlfriend mo or asawa mo, we are the problem solver because we are the men, di ba? We always find a way paano solusyonan ng isang problema or paano gawan ng paraan ang isang problema para ma-resolve. Okay? Most of the people na nagpupunta sa psychiatrist, mostly women, hindi lalaki. Kasi nga, yun na yung pinaka-last last resort mo eh. Kasi usually, bilang lalaki, ikaw ang problem solver. Ikaw ang the doctor's problem tayo eh. We need to deduct all of the problems until we find the answer to our question or to our problem or the solution to our problem. Ngayon, kung nakikita mo na ikaw pa yung pabigat or ikaw pa yung nagiging reason ng problema, puta, mag-isip-isip ka, ropa. Gets? Okay mga ropa, para mas maganda, i-share ko sa inyo. So ito, sabi nung lalaki, ako honestly ito pala, dagdag ko lang. Kung nasa ganito kayong sitwasyon, mga ropa, hindi nyo na kailangan i-post. Hindi nyo na kailangan gawing content pa yung sarili nyo para lang, alam mo yun. Ang nakikita ko kasi dito, hindi ka naghahanap ng solution eh. Hindi ko alam kung kumukuha ka ng simpatya sa ibang tao, pero yun na nakikita ko. Once na pinost mo yung heartache mo or yung problema mo sa social media, you are not really finding a solution with your problem. You want people na kaawaan ka or magsimpatya sa kinalalagyan mo. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan gawin yun para lang makakuha ka ng simpatya sa ibang tao. Kasi iba yung reflection nun sa ating mga lalaki. Okay? Hindi natin pwedeng asahan na sa social media maintindihan ka. Dahil unang-una, dapat sa sarili mo pa lang naintindihan mo na kung saan ka nagkamali, kung ano yung mali mo, kung ano yung pagkukulang mo. Anyway, babasahin mo natin. Ito yung message ng girlfriend niya. Again, wala akong ibang nilulook forward sa'yo kundi maging better version ng sarili mo. Babalik ako sa'yo ng tadhana kapag alam na ng tadhana na buo ka na. What the fuck? Unang-una, ladies, wag niyong patulan yung mga lalaking sira or yung alam niyong hindi buo. Tsaka, let's be fucking honest. Pag ang babae nagsalita ng ganito, parang nandun siya sa stage na matagal ka na niyang pinagbibigyan or pwedeng hindi totoo yung sinasabi niya. It's only a reason or an excuse para hiwalayan ka. Hindi ako naniniwala na pag ganito ang babae, parang mas alam na alam pa niya or kabisadong kabisado ka pa niya kesa ikaw na nakakakilala sa sarili mo. Ulitin ko, tignan mo sabi niya dito, ibabalik ako sa iyo ng tadhana kapag alam na ng tadhana na buo ka na. What the fuck? What's wrong with you, bro? That's the question. Ano yung mali? Ano yung parang nagtulak sa kanya na iwanan ka? May mga pagkukulang ka ba? Or masyado kang love na love mo siya? Or masyadong binibigay mo lahat ng oras mo sa kanya kaya hindi niya nakikita na may potential ka na maging sandalan niya pagdating ng panahon? Kasi ang mga pag nakita niya na wala kang ginagawa sa buhay mo bilang lalaki at nakatuto ka lang sa mga bagay na ikinasisiya niya, then hindi kanya nakikita na pwede kanyang sandalan or hindi niya nakikita yung seguridad na pwede mo maibigay sa kanya. At lalo-lalo na pag kayo naging pamilyado na or pag nagkaroon kayo ng pamilya na, di ba? Kaya mga ropa, kahit na anong ikinagagalit man ng or ng girlfriend mo, wag mo basta-basta iiwanan yung purpose mo or yung mga bagay na ginagawa mo dahil mas importante yun kesa sa kanila. Maniwala ka sa akin, ropa. Dahil kahit kailan, hindi magiging masaya ang babae pag lagi mo silang piniplease, binibigay mo yung oras mo, lagi ka nandyan para sa kanila. Ang tanging pwedeng magbigay nun sa kanila na laging nandyan para sa kanila, yung oras, yung talagang, yung parang CCTV, surveillance, yung magulang nila. What? Okay?
kung gusto niya ng maraming oras or maraming, tawag dito, validation, dapat nag-start na yan bata pa sila. Dapat nakukuha na nila yan sa parents nila. However, pag ang babae, kinukuha sa'yo yung happiness at validation most of the fucking time, or kinukuha niya sa social media, especially sa pagpo-post ng thirst trap or pagpo-post ng mga kaimuhan or yung pag-aaway nyo, pinopost niya, then there must be something wrong. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo mga ropa, kilalanin yung mabuti yung mga minimit nyong EA. Kasi hindi pwedeng laging ikaw yung mag-a-adjust sa mga nakaraan niya or sa mga bagay na dapat she needs to deal with it. 'Di ba? Kung meron mang issues or problema sa sarili niya internally, dapat tulungan niya rin yung sarili niya at ikaw bilang lalaki, you are there to guide her. Okay, anyway, balik tayo. Ito sabi niya, hindi lang ikaw ang magbe-benefit ng gagawin mong different step sa buhay mo, kundi ako if ever. What the fuck? So, ito tangina. Bad trip to mga ropa. Pag ganyan ang sinabi sa inyo ng EA, nasasabihin niya sa inyo na hindi lang naman ikaw ang magbe-benefit nun once na naging better ka, kundi ako if ever. What the fuck? So, this is the best example na lagi kong sinasabi sa inyo, women are always waiting on the finish line. Women always want the finished product. Gets? Most of women, especially these days, ayaw ng mga babae na nandun ka pa lang sa sa transition mo o yung payaman ka pa lang or umaasenso ka pa lang or doon ka pa lang nagbabago na nakikita mo yung purpose mo. Ayaw nila nun. Most of them ayaw nila nun. Gusto nila finished product na. What? Gets? Kaya puta bullshit to ropa. Tingnan mo antigas. Hindi lang ikaw ang magbe-benefit ng gagawin mong different steps sa buhay mo, kundi ako if ever. What the fuck? Kung ako, sinabihan mo ng ganyan, bakit pa kita isasama? Unang-una, iniwanan mo na ako. 'Di ba? Bakit kita isasama or bakit ka magpapakita ngayong asensado na ako or ngayong talagang mataas na ako na makukonsider mo na high value na ako? Gets? Hindi na. Walang balikang magaganap. Hindi mo malalasap ang tagumpay na aking nadanas or aking dinadanas ngayon kung iniwan mo ko nung kasalukuyang nandun ako sa baba. 'Di ba? Kaya nga mga ropa, iwanan nyo yung mga tropa nyo, yung mga kaibigan nyo na wala dyan during that time na nasa baba kayo. Tangina. Ang tanging sasamahan yung mga tao is yung mga tao na talagang nandyan sumuporta sa inyo nung nagsisimula kayo, nung mababa pa kayo. Makikita nyo naman yan yung mga genuine people. Though yung mga genuine people, hindi man kagaya ng nasa vision mo or yung mga tao na pwedeng same kayo ng vision, pero kung nakikita mo na itong tao na ito mapagkakatiwalaan, wag na wag nyong iiwan mga ropa. Hindi man kasing level ng utak nyo or ng intelihente nyo, yun yung mga taong talagang dapat lumasap ng inyong tagumpay pag kayo'y nagtagumpay. Eto, wala to ropa. Wag na wag kayong magtitiwala sa mga gantong EA. Na putya, sinasali pa rin niya yung sarili niya. Ikaw nga to nang iwan, di ba? Please be nice to yourself kasi sarili mo lang ang pinakakatulong mo sa bawat hakbang. Natural! Pukin ang iniwanan mo Ano gusto mo? What do you expect? Di ba? Iniwanan mo tapos ine-expect mo meron pa siya ibang katulong. Dapat nga ikaw iniwan mo Ano mangyayari? Ano magagawa niya? Iniwanan mo siya. Anyway, ropa, since iniwan ka na, kayo, mga ropa ko dyan, since iniwan na kayo ng EA nyo, wag na kayo maghabol pa. Kasi unang-una, pag ang EA nakipaghiwalay na, ibig sabihin, she's not emotionally loyal sa inyo. Okay? Basahin natin uli. I hope hindi ito ang goodbye natin as I look forward to see the other version ng sarili mo. What the fuck? Hindi mo na makikita. Okay? Parang yung sa One More Chance, she had me at my worst, you had me at my best. Pero pukin ang ina, nung worst ko, nasan ka? Parang ganun, di ba? Kaya nga ito, ba't sinasali mo lagi yung sarili mo? Ladies, wag nyong isali yung sarili nyo pag nakipaghiwalay na kayo sa mga lalaki nyo. Okay? Iniwanan nyo siya na alam nyong masakit sa kanya. At ngayon, parang kayo pa yung coping to Coping yung datingan nito na parang nagpapanggap siya na, don't worry, I will cheer you up. Of course! Kasi sinaktan mo iniwanan mo Kasi alam mo, yung mga ganitong pananalita, you are so fucking nice, bro. That's why ganito siya magsalita or ganito siya mag-message. Pero kung ikaw, bad boy ka, may boundaries ka, pinaglalaban mo kung ano yung para sa sarili mo or alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin, hindi siya ganito magsalita. Usually sasabihin ng mga toxic ka, controlling ka, di ba? Yan yung mga usually sasabihin nila. Pero pag ganito magsalita, ibig sabihin, you are a so fucking good boy. What?
Gets? Na hindi niya masuklian yung kabaitan mo kaya kailangan niya makipaghiwalay. Or sobrang bait mo, hindi mo na-stimulate yung emotions niya. Ngayon, merong isang malokong lalaki na talagang binibigyan siya ng oras at na-stimulate yung emotions niya, pero dahil ayaw niya gumawa ng hakbang na ikasasama lalo ng loob mo, so kailangan niya makipaghiwalay. Hahanap siya ng butas na pwedeng masabi niya or ma-justify niya yung pakikipaghiwalay niya sa'yo, which is ang tawag doon monkey branching, na matagal na siyang nakipaghiwalay sa'yo emotionally, mentally, physically na to. Eto na, yung physical na yung susunod. Pwedeng nagsisex pa kayo, may nangyayari pa sa inyo, kaya feeling mo walang nagbabago. Pero ang totoo, malaki na yung nagbago. Bumubuka ka lang siya sa'yo para hindi mo rin mahalata na unti-unti na siyang lumalayo sa'yo. Okay? Kaya etong message na to, kitang-kita, malinaw pa sa sikat ng araw na you are so fucking nice, bro. And wala akong ano doon. Kumbaga, hindi ko kukontrahin yung pagiging nice mo. Pero sana, ngayong nangyari sa ito, sana may natutunan ka, Ropa. Okay? Basahin natin uli. I want to see a different but whole version of Dylan. What the fuck? No fucking way. No fucking way, girl. Dylan, kung ako nasa katayuan mo, never ever, regardless kung maganda man yung pinagsamahan nyo, hindi na dapat niya maranasan kung ano yung tagumpay na nilalasap mo pag dumating man yung point na yon. Okay? Wala siyang karapatang malasap yun dahil nasan siya nung nasa baba ka. Nasan siya nung kasalukuyang nakikita niya lang is yung hindi ka pa better. Ngayon better ka, tsaka siya sausaw. Ano yan? Hindi pwede yun, Dylan. Wag na wag kang papayag. Kaya nga kita ginawa, gwapings ka rin at matangkad pa. Well, most of women, gusto na matangkad, gusto ng gwapo. Pero anong sinasabi ko sa inyo, mga Ropa, hindi lang yun. Part of the component yun. Pero hindi yun ang reason kung bakit mareretain mo ang isang EA. Okay? Unless mababa yung self-esteem niya. Kaya yung mga iba talagang pumapadol sa matatangkad para lang ma-flex nila na ganito boyfriend ko, ganyan boyfriend ko. Pero alam nila na pukin ng ina, parang wala naman akong pag-asa dito sa lalaki na to. Parang hindi naman ito mabibigay yung seguridad na gusto ko. Wala ganun talaga. Minsan, we need to flex that. Kumbaga, it's escape na ang realidad is mahirap harapin talaga. Kaya nga pag once na nag-step forward ka na at gawin mo na yung tama, mahirap sa umpisa. Pero masasanay at masasanay ka. Lalo na kung may bayag ka bilang lalaki at may paninindigan ka. Okay, balik tayo. Kaya alam ko, konting push mo lang sa sarili mo at tiwala, kaya iahon yan. Ano ba to, Ropa? Sagad ka ba sa utang? Tas yung inutang mo ba, ginamit mo rin sa kanya? Tas ngayon na bayaran na, iniiwanan ka na niya? Alam nyo mga Ropa, ulitin ko sa inyo, kung malalaman nyo lang or talagang makakabisado nyo ang nature ng mga kababaihan, hindi kayo masasaktan na piliin nyo yung may pere. Kasi alam mo di ba? Pero nandun pa rin syempre yung kurot na pwede kang mapaniwala Kaya nga ganito mga Ropa, pag dumating yung point na hindi mo na kaya mag-provide, expect mo na pwede siya mawala sa'yo. Ngayon, kung hindi siya nawala sa'yo during that time, then napakaswerte mo. She's a keeper. Protektahan mo siya. Okay, ingatan mo pag ganun ang babae. Pero puta, i-expect mo, majority of women, pag wala kang kaya provide, pag puro problema yung nakikita niya, alam mo na kung saan papunta yung relationship nyo. At lalo na pag siya pinagdala ng relationship nyo, okay? Eto ba, huwag masyado umisip at magpakalunod sa negative para di ma-attract. Naniniwala ako sa'yo at alam mo yan. I love you and goodbye for now. Ikaw ang pinakamahal kong lalaki sa buong buhay ko. Sorry. Tangina, kung mahal mo, ba't iniwan mo? Di ba? Hindi mo mahal yan. Okay, may mga tinatawag tayong we need to do this in order for you to grow. May mga ganung point, di ba? Walang problema yon. Lalo na pag nakita nga ng EA na parang wala ka nang ginagawa sa buhay mo, kundi yung protektahan na lang siya or yung wala lang, sunod-sunuran ka na lang sa kanya. Kumbaga, it's hard for you to stimulate her emotion or arouse her emotion. Ikaw si yes sir, yes sir, yes ma'am, yes ma'am. Wala kang no. You don't know how to say no. So dito, nawawalan ng gana ang mga EA. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong hindi dapat ipa-fill sa EA, is yun maboard siya. Gets? May nag-comment sa atin kanina sa comment section natin. So, ang sabi niya is, hindi ba dapat parang pag mas maraming trauma, mas ibig sabihin nun, ang yung mga lalaki na mimit niya is walang bitaw kumpara sa kanya. Kasasabi ko lang dun sa videos natin, pag merong alpha widow ang EA, walang ibang nasa isip yan, kundi makahanap ng masigit dun sa ex niya na malupit, gwapo, matangkad, mayaman. Okay? Pero kung yung kasalukuyang boyfriend niya is mababa doon, below doon sa naging ex niya, of course, nandun pa rin yung isip niya. Gets? Kaya nga parang sinasabotahin nila yung present relationship nila pag ganun sila mag-isip, yung mga alpha widow. So ito pa,
when it comes to talking about na bored ang isang sinasabi niya kasi, so ibig sabihin, walang bitaw daw yung mga lalaki. No, may bitaw sila. The problem is, it's hard for a man to stimulate women's emotion, especially kung wala silang idea. Imagine mo, pogi ka, mayaman ka, kaya ko ibigay yung security sa'yo. However, I don't know how to stimulate your emotions. Do you think I have the chance? I have the chance maybe for a while, but I cannot retain you. Gets? Hindi rin, kaya nga diba, hindi rin pwedeng puro katrabaho. Nandun yung times na kailangan kumukonek ka rin emotionally sa mo. Gets? Pero at the end of the day, kahit na mawala siya sa buhay mo, you can still find another one like her. Pero syempre, but this time, kung alam mong iniwan ka niya dahil di mo na-stimulate yung emotions niya, dapat natuto ka na, Ropa. Gets? Okay, balik tayo dito kay Dylan. So, ilang years yung relationship nila? Since 2021, naging sila. 2022, marami sila pinuntahan. 2023, 2024. At ngayon, 2025, last dinner and goodbye. Tapos, ito nga yung message. Ako, Ropa, eto mga Ropa, kung nasa ganito kayong sitwasyon, hindi nyo na kailangan pa i-post para lang makakuha kayo ng simpatya, makakuha ng likes. That's a very wrong move bilang lalaki. Hindi mo dapat pinapakita yung L mo, especially sa social media. Sarilinin mo yon, matuto ka, or pwede mo naman i-share sa mga kaibigan mo, close friends mo, pero hindi mo na kailangan pang i-share sa social media para lang mapansin or kaawaan, di ba? Walang pinag-aayos sa mga babaeng umiiyak, binibidyo yung sarili nila na sakit-sakit na, diba si Bina Morales last time. Well, I'm not saying na may mali doon, pero pag inisip mo, ba't kaya mong mag-video na umiiyak ka? Yung mga bagay na yun, naiisip mo, pero yung solusyon sa problema mo, ba't di mo magawang hanapan? Diba? So, ibig sabihin, iyak ako, maglalagay ako ng camera. Oh, diba? Kung yun nagagawa mo, bakit hindi mo magawa yung humanap ng solusyon sa problema? Diba? So, yun guys, like I said, wag tayong masyadong bantay sarado sa natin. Kumbaga, dapat alam mo rin sa sarili mo na mas malaki yung talo niya pag pinabayaan ka niya or pag siya nakipag-iwalay sa'yo. So, yung mga ganitong message, ulitin ko mga Ropa, halatang yung babae may leverage at yung babae nakipag-iwalay. At masakit isipin na ganitong sitwasyon or ganitong relationship is yung lalaki is parang naging placeholder. Kasi yung babae yung nagsasabi na, I want you to be better person. What the fuck? I cannot accept you like that, na hindi ka better. Ano yung lagi ko sinasabi? Women always want the best guy. The best of the best. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love and peace out.